Tahimik ang gabi, pero hindi ang mga alaala. Ako si Chris, at sa gabing ito, sabay nating pasukin ang dilim. Dark Hours with Chris. May isang tindahan ng kasal sa Chihuahua, Mexico na tinatawag na La Popular. Halos isang siglo na itong bukas. At sa likod ng mga kumikislap na tela, puting bestida, at mga kwentas na may brilyante, ay may isang nilalang na mas kilala pa sa kahit anong kasal na ginanap doon. Ang maniki na tinatawag nilang La Pascualita. Sa unang tingin, isa lang siyang napakagandang manikin. Maputing-maputi ang balat, tila porselana. Ang mga matay may likas na ningning, parang laging basa. At kung tititigan mo ng matagal, aakalain mong umiikot ang mga matang yun upang sundan ang bawat galaw mo. Ang mga kamay niya ay detalyado. Kita ang bawat kuko, ugat, at tupi ng balat. Tila tunay na tao. Ngunit ang nakakakilabot, sabi ng mga lokal, dahil baka nga tunay na tao siya. Ang tindahan ay pag-aari noon ni Doña Pascuala Esparza, isang respetadong babae na kilala sa kanilang bayan. Isa sa mga anak niya, si Chunita, ay dapat ikakasal noong 1930s. Maganda, mabait, at minahal ng lahat. Ngunit isang araw bago ang kasal, si Chunita ay namatay sa kagat ng alakdan. Nawasak ang mundo ni Doña Pascuala. Sa sobrang lungkot, halos hindi siya lumabas ng bahay sa loob ng ilang buwan. Hanggang isang araw, nagbukas muli ang kanyang tindahan. Pero may kakaiba. Sa harap ng La Popular, sa malaking bintanang salamin, may bagong manikin na nakasuot ng napakagandang wedding gown. Ang mga tao ay napahinto. Ang mukha ng manikin ay kamukhang-kamukha ni Chunita. Nakita mo ba yun? Sabi ng mga dumadaan. Parang si Chunita. Hindi ba't ganyan mismo ang gown niya dapat sa kasal? Parang buhay yung mga mata. Mula noon, nagsimulang kumalat ang mga bulong. Nang bagong manikin ni Doña Pascuala ay hindi gawa sa wax o plastic, kundi sa embalsamadong katawan mismo ni Chunita. Ginawa daw ng ina sa labis ng dalamhati ang lahat para mapanatiling buhay ang kanyang anak kahit saan yun ng manikin. Hindi niya kailanman inamin, ngunit hindi rin niya itinanggi. Araw-araw, maraming dumadayo sa tindahan hindi para bumili ng wedding gown, kundi para lang masilayan sila Pascualita. May mga lalaking hindi makatulog matapos makita siya, dahil ramdam daw nila na nakatitig siya sa kanila. May mga babaeng napapanaginipan siya, nakasuot ng wedding gown, nakangiti, at inaabot sila sa dilim. Isang batang babae, si Maria, ang madalas dumarating araw-araw. Anak siya ng isa sa mga mananahi sa tindahan. Habang nag-aayos ang kanyang ina sa loob, si Maria naman ay nakatitig lang sa manikin sa labas. "Mama," tanong niya minsan, "bakit umiiyak si Ate Pascualita?" Napatingin ang ina niya at nakita niyang may pumapatak na parang luha sa pisngi ng manikin.
Makalipas ng ilang taon, isang bagong empleyada, si Rosa, ang naiwan sa tindahan isang gabi para maglinis. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng orasan ang maririnig. Habang pinupunasan niya ang mga salamin, napansin niyang nakatitig sa kanya si La Pascualita. Napahinto siya. Ay, Diyos ko! Bulong niya. Sinubukan niyang huwag pansinin. Pero habang lumalapit siya sa manikin para punasan ng bintana, may narinig siyang mahina. Parang tunog ng tela na kumikiskis. Paglingon niya, nag-iba ang posisyon ng kamay ni La Pascualita. Kanina, nakatapat sa harap. Ngayon, nakataas. Parang inaabot siya. Sumigaw si Rosa at tumakbo palabas. Kinaumagahan, nang dumating ang may-ari. Wala naman daw nagbago sa ayos ng manikin. Pero mula noon, hindi na bumalik si Rosa sa trabaho. Sinasabing may mga babaeng magpapakasal na dumadalaw kay La Pascualita para humiling ng swerte. Pinapahid nila ang kamay, ulaylayan ng gown ni Pascualita. Umaasang magiging kasing ganda o kasing saya ang kasal nila. Ngunit may ilan na nagsasabing hindi sila pinalad. Isang babaeng bisita, si Elena, ang unang sinasabing isinumpa ni Pascualita. Pagkatapos niyang humawak sa kamay ng manikin, nakaramdam siya ng lamig sa palad. Parang yelo. Kinabukasan ng kasal niya, habang naglalakad sa gitna ng aisle, bigla siyang nahulog at nasugatan ng malala. Sabi ng mga saksi, bago siya nadapa, nakita raw niyang may babaeng nakaputing gown sa dulo ng simbahan. Nakangiti. Lumipas sa mga dekada at nagpalit na ng mga may-ari ang tindahan. Pero kahit sinong bagong management, walang may lakas ng loob na palitan o alisin si La Pascualita. Tuwing susubukan nilang linisin siya, may mga kakaibang nangyayari. Isang tagalinis ang nagsabing habang nililinis niya ang mga kuko ng manikin, napansin niyang may balat na parang totoong kutis. Nang sinubukan niyang tusukin ng karayom para tingnan kung totoo, may tumulong dugo. Ang iba ay nagsasabing, sa tuwing lalagyan ng bagong damit, parang nahihirapan itong isuot. Parang may katawan na lumalaban. May isa pang empleyada na nakakita ng maliit na galaw sa mga daliri habang tinatahi ang gown. At may video raw ng isa sa mga bisita kung saan sa loob ng ilang segundo, nakita nilang kumindat ang manikin. Noong 1967, isang matandang babae ang pumunta sa La Popular. Tahimik, nakasuot ng belo. Habang tumitingin siya sa mga gown, napansin ng manager na umiiyak ito habang nakatingin kay La Pascualita. Lumapit ang manager. Kilala niyo po ba ang manikin? Ngumiti ang matanda. Sa kamahina niyang sinabi, anak ko yan. Nabigla ang lahat. Bago pa man nila matanong kung sino siya, tumalikod dito at naglakad palabas. Kinabukasan, may lumabas sa lokal na pahayagan. Pumanaw na si Doña Pascuala Esparza noong nakaraang araw. Ang mga mananahi ng tindahan ay may kanya-kanyang karanasan. Si Luz ang nagsabing minsan, habang tinatahi niya ang bagong gown na isusuot kay Pascualita, narinig niyang may boses na bumubulong sa likod niya. Masikip yan, sa dibdib. Paglingon niya, walang tao. Pero nang isuot niya ang gown sa manikin,
Tama nga, hindi kasya sa may bandang dibdib. Simula noon, tuwing may bagong gaon para kay Pascualita, naririnig daw ni Luz ang mga bulong na yun. Para bang tinuturuan siya kung paano ito itahi ng tama. Hanggang isang araw, napansin niyang ginagabayan siya ng malamig na kamay habang nagtatali ng laso. Pagtingin niya, wala namang tao. Pero naramdaman niya ang banayad na hininga sa likod ng leeg niya. Lumaki na si Maria, ang batang madalas tumitig noon kay La Pascualita. Isa na siyang dalaga at nagtatrabaho na rin sa tindahan bilang tagalinis. Isang gabi, nanaginip siya. Nasa loob daw siya ng simbahan. Tahimik. Nasa altar si Pascualita, nakasuot ng wedding gown at ngumiti sa kanya. "Tutulungan mo ba akong makaalis?" tanong nito. May luha sa mga mata. "Bakit, ate?" tanong ni Maria. "Pagod na akong nakatayo rito. Gusto ko namang magpahinga." Nang magising si Maria, ramdam pa niya ang lamig sa kamay niya. Parang may humawak sa kanya. Kinabukasan, habang nililinis niya ang bintana, napansin niyang wala si Pascualita. Nagkagulong lahat. Wala sa display. Walang bakas. Hanggang sa matapos ang araw, nakita nila ito muli sa kinatatayuan. Pero iba na ang ekspresyon ng mukha. Ngayon, parang nakangiti ng payapa. Mula noon, ipinagbabawal na ng tindahan na kuhanan ng malapitan ng litrato si Pascualita. Marami raw kasi sa mga kumukuha ng larawan ay nagkakaroon ng malas, sakit o bangungot. May turista raw na kumuha ng selfie at sa litrato, lumabas daw na nakapikit na si Pascualita. Pag-uwi niya sa hotel, nakita raw niyang nasa likod niya ang manikin sa refleksyon ng salamin. Kinabukasan, bigla siyang nagkasakit at di na nakabalik sa Mexico. Maraming eksperto na ang sumubok alamin kung tunay na bang katawan ng tao si La Pascualita. May mga forensic specialist na nagsabing imposible raw na mapanatili ang ganoong detalyeng parang buhay kung wax lang. Ang balat, ang kuko, pati mata, masyadong makatotohanan. Ngunit kahit kailan, hindi pinayagan ng tindahan na siyasatin siya ng lubusan. Hanggang ngayon, walang opisyal na sagot. Ang alam lang ng mga tao, sa bawat gabi, may bantay na hindi nakikita sa loob ng tindahan. At minsan, sa mga CCTV, may nakikitang anino ng babae sa loob, kahit sarado na ang pinto. Makalipas ang maraming taon, bumalik si Maria. Matanda na rin, katulad ni Doña Pascuala noon. Lumapit siya sa manikin. Ngayon ay medyo maputla na at luma ang damit. Ngunit nananatiling maganda. Hinaplos niya ang pisngi nito at bumulong siya. "Ang ganda mo pa rin, Ate Pascualita. Sana makapahinga ka na." Sa sandaling yon, naramdaman niya ang malamig na hangin. At nang pumikit siya, narinig niyang parang bumulong ang manikin. "Salamat." Kinabukasan, nakita ng mga empleyado na tila may bakas ng luha sa pisngi ni La Pascualita. At si Maria, hindi na nagising sa kanyang pagtulog. Hanggang ngayon, makikita pa rin si La Pascualita sa Chihuahua. Nakatayo sa bintana ng La Popular.
nakasuot ng wedding gown at nakatitig sa mga dumaraan. Sabi ng mga lokal, minsan kapag hapon na at tumatama ang araw sa salamin, makikita mong gumagalaw ng bagya ang kanyang mga mata. At kung sakaling madalas kang tumingin sa kanya, baka mapansin ka rin niya. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa Mexico at maisipan mong bumisita sa La Popular, tandaan mo, huwag kang tititig ng matagal. Dahil sabi nila, kapag tumugon si Pascualita ng tingin, may kukunin siyang kapalit. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung manikin nga ba siya o isang ina ang talagang nagsakripisyo upang manatiling buhay ang kanyang anak sa paraang labag sa kalikasan. Ang totoo, may mga bagay talagang mas magandang manatiling misteryo. At sila Pascualita ay isa na roon. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil sa bawat gabi, may panibagong dilim na bubukas. Hanggang sa susunod.